medyo kahawig to nung tinapik ko po sa YA nung Sunday. Ayan. So title pa lang meron na tayong matututunan. Sabi dyan, if you don't like what you're seeing, change what you're saying. Yan. Sa title pa lang may natututunan na tayo na kung ayaw mo daw ng nakikita mo, 'di ba? Baguhin mo daw yung sinasabi mo. 'Di ba? So tayo most of the time kahit hindi tayo tanungin isa-isa, 'di ba? Meron talaga tayo na may mga nakikita tayo sa trabaho, sa school, sa family, sa church, sa bansa natin na hindi kaaya-aya. Hindi natin gusto. Pero alam nyo ba na meron tayong kapangyarihan na baguhin yung mga nakikita natin. Di ba? Sino sa inyo ang nakakaranas sa bahay nang wala nang ang asukal, wala nang bigas, sinasabi pa? Ina-announce pa sa mga kapitbahay. Sino sa inyo pag nagkakasakit, pinopost nyo pa, nino-note nyo pa, di ba, na may sakit kayo? Di ba? Talagang minamagnify nyo. May pinagdadaanan kayo, 5 kumari nyo pa ang nakaalam. Di ba? And mas lalo nating nadadama ang mga problema, mga pagsubok sa buhay, kasi sinasabi natin to sa iba. Pero alam nyo, pag natutunan natin tong prinsipyo na to, 'di ba? Mas kumbaga parang mas lalo pong magle-level up ang buhay ninyo. And ang subtitle po niyan is The Power of Your Confession and Declaration. Pastor, gasgas na po 'yan. Matagal ko nang alam 'yan. Pero alam nyo ba na dahil matagal na natin alam ang isang bagay, masyado na tayo na familiarize doon to the point na nawawala na yung excitement at yung power. 'Di ba? Na dapat meron tayo. Ika nga po sa Romans 4:13, sabi, for the promise that he would be the heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through the righteousness of faith. Pakisabi po, righteousness. Pakisabi po, faith. Yan. Tapos kapag lumakdaw tayo sa Romans 10, verses 6 to 10, sabi dyan, but the righteousness of faith speaks in this way. Sabi nyo nga, speaks. Ayan, ang sabi dyan, righteousness of faith speaks. Diba? So kapag may pananampalataya ka daw, nagsasalita ka. Dapat. Speaks in this way. Do not say in your heart, who will ascend into heaven? That is to bring Christ down from above. Or who will descend into the abyss? That is to bring Christ up from the dead. But what does it say? The word is near you, in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Tapos pag nasanay na tayo, dito nyo matututunan na ang pananampalataya may involved na parte ng katawan. Ano yon? Sabi that if you confess with your mouth, sabi natin mouth, the Lord Jesus, and believe in your heart, sabi natin heart. Sabi dyan that God has raised Him from the dead, you will be saved. Diba? For with the heart, one believes unto righteousness, and with the mouth, confession is made unto salvation. Ito po yung rason bakit pag nagpapatanggap tayo, kailangan yung mga tao sumusunod sa prayer natin. Bakit? Kasi sa puso daw tayo nananampalataya, tapos yung mouth natin, confession is made sa pamamagitan ng mouth natin. Kaya kung naniniwala daw yung puso, dapat binubuka ng bibig. Diba? Kasi nga daw po, halimbawa kapag daw yung bibig, hindi mo napasunod yan, papanong ang buong katawan mo at ang buong buhay mo susunod kay Lord. Kaya ngayong gabi na to, diba, ang target natin, pasunurin natin yung mga bibig na yan. Sabi mo nga sa katabi mo, sumunod dapat yung bibig na yan. Yan. Yeah, okay? Kaya kailangan yung bibig na yan, sumunod yan. Diba? Babalik na rin natin yan. Kung ang bibig na yan, kung ano-ano ang sinasabi, kung ano-ano ang alam, diba? Ngayong gabi na to, yung bibig na yan, magsasalita ng patungkol kay Lord. Amen? Amen. Diba? Na kung may nararanasan ka, babalik na rin mo yan sa pamamagitan ng iyong bibig. Okay? And sabi nga, marami daw mga Kristiyano ang naniniwala naman sa mga promises ni Lord, yet fail to experience them because they never learn how to release their faith. Diba? Alam naman nila yung pangako ni Lord pero hindi nila na-experience kasi hindi nila alam paanong i-release sa pamamagitan ng pananampalataya. Diba? Kaya nga sinasabi, alam nyo yung experience ko nga kay Pastor Chris, diba? Yung sabi niya, say to yourself, you are enough. You are enough. Alam nyo ba't hindi ko masabi? Kasi down in my heart, meron akong nararanasan kasi noon
'Di ba? Na parang feeling ko ganyan, feeling ko ganyan. Ganun pala kapag tayo, meron tayong mga nararanasan na mga problema. 'Di ba? Yung mga sitwasyon sa buhay natin, yung parang akala natin kunwari sinasabi ng Panginoon, pinapasabi ni Lord, you are enough, you are strong, pero hindi mo madama, hindi mo masabi, 'di ba? Pero tatandaan natin, our confession, 'di ba, doesn't depend on our circumstances and in our heart. 'Di ba? So meaning to say, ano man yung na-experience natin, circumstansya natin, 'di ba? Dapat paglabanan pa rin noon ng pananampalataya mo. 'Di ba? Kaya for example, ano man yung pakiramdam mo ngayon, para kang sick ngayon, 'di ba? Sasabihin mo pa rin, I am healed, I am strong, 'di ba? Sasabihin mo pa rin, I am prosperous, 'di ba? Kahit 5 piso lang ang nasa bulsa mo, 'di ba? Kasi alam mo na yung faith na yon, kapag ni-release mo yon, ay magka-come into being, 'di ba? Magkakatotoo siya. And sabi nga, 'di ba, sa panahon natin ngayon may tinatawag na manifesting. 'Yun yung pinapauso ng mga New Age movement. Yung pag sinabing manifesting, ito sinasabi ko magkakamansyon ako. Tapos naniniwala sila sa mga vlog, 'di ba? Naniniwala sila na nangyayari 'yon. Pero sabi nga nung isang preacher, wala namang masama doon sa manifesting. Pero kadalasan lang sa mga sinasabi ng mga tao na manifesting, wala silang hope na pinapanghawakan. Unlike tayo, mga Christians, kaya tayo malakas na nagko-confess kasi may pinanghahawakan tayo. At ano yon? Yung Word of God. Kaya pag sinasabi ni Tenten na, I can do all things through Christ, di ba? Okay yon. Bakit? Kasi nasa Word of God yon. Sasabihin ni Jess, my God will supply all my needs according to His riches and glory. Okay yon. Bakit? Kasi may pinapanghawakan. Di ba? Kung halimbawa, sasabihin mo, magiging boyfriend ko si Alden Richards. Asan ba yun dito? 'Di ba? Kaya wala, 'di ba? Huwag ka nang huwag ka nang alam mo 'yon, mangarap, 'di ba? Kailangan ang mga confession mo based sa word of God. Kaya sabi nga, confessing God's word is not merely repeating positive statements. Kagaya ng sinasabi ko kanina, according to scripture, confession is how faith is released, 'di ba? Kaya kung ano yung pananampalataya mo, pag nag-confess ka, nire-release mo. Kaya naalala niyo si David tsaka si Goliath, hindi pa man din tumataob si Goliath, pero ano nang sabi ni David? Tapos na, di ba? Yung sinasabi ni David, ipapakain kita sa mga ibon, yang laman mo. Di ba? Nandito ako sa pangalan ng Panginoon. Ikaw, lumalapit ka sa akin sa tabak, di ba? Sa sandata mo, pero ako lalaban ako sa pangalan ng Panginoon. Tapos, ang alam ni David noon, ang confession niya ay talo na si Goliath. Diba? So kasi ang ginawa niya is releasing of faith. Kung ano yung pananampalataya niya, ay nire-release niya. Amen? And naniniwala po ako, bawat isa po dito, kaya kayo nag-prayer meeting, kasi may sadya kayo. Diba? Sino dito walang sadya? Uwi na, 'di ba? Kasi natural kaya tayo nagpa-prayer meeting, may sadya tayo, 'di ba? Ang sadya natin si Lord, makausap si Lord. Ang sadya natin mapalakas ng presensya niya. Ang sadya natin mahiling natin yung kahilingan natin sa kanya. Amen? And kapag nandito tayo, yan yung mga ginagawa po natin. And kapag kayo po tumingin kayo sa paligid natin, kung ano yung meron kayo, produkto yan ng mga confession natin noon. 'Di ba? Produkto 'yan ng mga declaration natin, ng mga prayer natin noon. Dati nagde-declare lang tayo, magkakaroon kami ng aircon in Jesus name. 'Di ba? Magkakaroon kami ng mga sound system in Jesus name. Pero 'di ba natutupad? Kasi ganun daw po ang pagre-release ng faith sa pamamagitan ng confession. Sabi nga ang confession daw ay parang baril, 'di ba? Na yung the word of God is the bullet. When you speak it in faith, you send God's word to accomplish His purpose. Diba? Kaya sabi, the Bible teaches that God's word is creative, powerful, and effective, but it must be spoken in faith. Kaya, halimbawa, ngayong gabi na to, meron kayong barel ng pananampalataya. Ang tanong, loaded ba yan? Ang tanong, ready ba yan? Ang tanong, puputok ba yan? Ang tanong, powerful ba yan? O may baril ka nga pero hindi mo naman ginagamit. May baril ka nga pero hindi naman naputok. May baril ka nga pero hindi naman loaded. Kaya ngayong gabi na to, I pray, 'di ba, sa bawat isa sa atin, and I declare na na magiging loaded tayo with the word of God. And ang tao kasi na loaded with the word of God, mahirap matalo 'yan.
kahit ilang discouragement itama mo dyan, kahit patirin yan ng demonyo, hindi yan agad-agad sumusuko kasi loaded siya with the Word of God. So ano-ano na yung mga prinsipyo na dapat nating matutunan dito sa if you don't like what you're seeing, change what you're saying. Una, the righteousness of faith speaks. Diba? So kung may pananampalataya ka pala, ay dapat nagsasalita ito. And tatandaan natin, kaya tayo nagsasalita kasi dahil inutusan tayo ng Panginoon. Tapos at the same time, yung boldness natin hindi nanggagaling sa mga gawa natin, sa mga sarili nating kabutihan, kundi yung boldness natin nanggagaling siya sa righteousness ni Lord. Kaya for example, baka may mga nagtatanong dito, paano pastor, pwede ba akong mag-confession, mag-declaration kahit ako ay makasalanan? Diba? Pag tinanggap mo si Jesus ang magiging katuwiran mo. Kung naniniwala ka kay Jesus, sa pamamagitan ni Jesus, sasagutin ni Lord ang prayer mo. Diba? Hindi dahil sa mga good works natin o mga accomplishment natin. But sabi, righteousness is not passive. Tatandaan nyo yan. Sabi, Paul says that the righteousness which is of faith speaks. Diba? Sabi nga, faith always has a voice. Ang pananampalataya, laging may boses yan. And hindi yan, tumatahimik. Kaya nga alam nyo, kapag tayo, ang demonyo, umaatake na naman, ang kinakailangan niyan, lumaban ka rin. Di ba? Halimbawa, inaatake ka ng kaaway, di ba? Sa isip mo, wala ka ng pag-asa, wala nang mangyayari sa buhay mo, huwag kang tumahimik. Kailangan labanan mo yon ng Word of God. Kailangan labanan mo yon ng declaration. Di ba? In Christ, I have hope. May plano ang Diyos sa akin, di ba? Kailangan labanan mo yon. And sabi nga, the true faith refuses to remain silent. And sabi, the Word of God, next po natin, becomes active when believers give it a voice. Ito yung Word of God. Ang kailangan mo lang gawin, bigyan o lagyan ng boses to. Di ba? And tatandaan mo, yung the Word of God, from the mouth of God, is as powerful dun sa Word of God in your mouth. Tatandaan natin. And sabi nga, God's promises are placed in our heart and in our mouth. And faith is released through confession. Kaya kapag kino-confess mo, dinideclare mo, di ba, na ganito, ganyan, mangyayari at mangyayari yon. Kaya yung mga tawag doon, lumalapit kila Kenneth Hagin o kaya kila David Yonggi Cho, di ba, na nagpapapray ng kagalingan. Sinasabi nila mismo, alam nyo, darating yung time mawawala kami sa buhay ninyo. Pero pag natutunan nyo tong confession tsaka declaration, hindi nyo na kami kakailanganin pagdating ng araw. Bakit? Kasi sa sarili mo, pwede mong i-confess yan. Halimbawa, may mga nangyayari sa'yo, meron kang karamdaman. Pag kino-confess mo lagi, by His stripes I am healed, di ba? Later on, magugulat ka, di ba? Pagagalingin ka ng Panginoon. Kasi hindi pwedeng tumira yung sakit dun sa sa tao na laging puno ng Word of God. Kung halimbawa ang katawan mo puno ng Word of God about healing, paano ka magkakasakit? 'Di ba? Kung ang isip mo ay puno ng Word of God na panay peace, paano ka magkakaroon ng anxiety? 'Di ba? Kaya ang secret dito ay dapat magkaroon ka ng Word of God at i-release mo 'yon through confession. Sabi nga, instead of only believing God's promises, speak them. Kaya sabi mo sa katabi mo, magsasalita ka na. 'Di ba? Kaya yung mga tawag doon, mga word of God, kailangan lagi natin yung baon-baon. 'Di ba? And basta minsan kasi ako parang sinasabihan ako ng mga kakilala ko na ba't ikaw hindi ka madaldal sa personal. Pero kapag sa word of God, pag nagpe-preach na, ayan, doon ako madaldal. 'Di ba? Hindi talaga ako madaldal ng yung parang sabihin na pero pagdating sa Word of God, listener lang talaga ako Pero pag kailangan ng magsalita, nagsasalita talaga ako. And then yun nga, kailangan matuto tayong magsalita. Okay, so yan yung una. The righteousness of faith speaks. Pangalawa, God's word must be sent. Okay, ang salita ng Diyos kailangan ipadala. Although nagsasalita ito patungkol sa mga nagpipreach, na kailangan nga daw may mag-preach, may mag-mission, 'di ba, para may maniwala. Ganon din, ang ibig sabihin nito, yung Word of God kailangan ipadala. Kailangan mong salitain. Sabi ng Psalm 107 verse 20, tingnan nyo to sa Psalms to nakalagay. Pero nakita kay Jesus, yes or no?
Di ba nakita kay Jesus yan? Sabi dyan, no, He sent His word and healed them and delivered them from their distractions. Di ba? Naalala niyo yung sinabi ni Jesus, tawag doon, magaling na siya pag uwi mo. Naalala niyo yan, yung centurion, di ba? Tapos yun nga, ang ibig sabihin nito, di ba? Kapag pinapadala natin yung word of God, pag sinasabi natin yung word of God, si Lord ang bahala doon sa healing, deliverance, protection. Pero sabi diyan, it must first be sent. 'Di ba? Kaya sila Wigglesworth, most of the time, lahat ng mga pinagpe-pray nila, hindi agad-agad nadadama yung yung talagang healing. Nadadama na lang nila pag-uwi. Tas ang laging pinapabaon nila Wigglesworth, wag na wag mong pagdududahan yung ginawa ng Diyos ngayong gabi. 'Di ba? Kung kinlaim mo na yung yung healing mo ngayong gabi, hanggang pag-uwi mo, i-claim mo yung healing mo. Hanggang sa susunod na bukas, i-claim mo. And alam niyo, most of the time, ganun ang problema natin. Magpe-pray tayo ng prayer meeting. Lord, magkakatrabaho na po ako. Kinabukasan, magdududa ka na. 'Di ba? Kung magkakatrabaho ka o hindi. 'Di ba? Lord, papasa ako sa exam ko itong Friday. Pero pagka uwi mo, 'di ba? Pinagdududahan mo na. 'Di ba? Ano ba kaya talaga ako? Papasa kaya talaga ako? 'Di ba? Ang lagi na lang sinasabi ganon. Kapag pinag-pray mo na, pag dineclare mo na, 'di ba? Talagang tayuan mo 'yon. Amen. And most of the time, ganyan din tayo sa mga tao. Pagpe-pray natin, Lord, bumait na po yung winawan-tuwan ko. Lord, bumait na po yung kapatid ko. Lord, bumait na po yung anak ko. But then, all of a sudden, 'di ba? Kapag meron tayong makakwentuhan, ewan ko ba dyan sa anak ko, ang tigas ng ulo. Di ba? I-invalidate natin. Di ba? Yung mga pinag-pray natin ng prayer meeting, nung pinag-pray natin ng mga devotion. Kaya ganito dapat ang pag-usapan natin. Ganito ang dapat kasunduan natin. Di ba? Pag pinag-pray nyo na si Tenten ay babait, paniwalaan nyo yan hanggang habang nabubuhay kayo. 'Di ba? Pag si Jassel ay pinag-pray nyo, 'di ba? Na bumuting tao, paniwalaan nyo yan. 'Di ba? Huwag kayong magsasalita sa likod niya ng hindi maganda. Huwag kayong magsasalita, 'di ba, sa kwarto nyo, dun sa mga closed doors ng hindi maganda tungkol sa kanya. Kung pinag-pray mo ang bagay na to, tayuan mo yan. Amen. 'Di ba? Kaya kami kahit ang mga pastors, 'di ba? Kahit ang mga leaders, guilty dyan. 'Di ba? Pinagpe-pray ang one-to-one, pinagpe-pray ang miyembro, pero pag uwi ng bahay, kung ano-anong mga sinasabi patungkol sa miyembro, patungkol sa mga sa one-to-one, 'di ba? Mali 'yon. Kasi kung pinag-pray mo nang bumuti siya, bumait siya, 'di ba? Pinag-pray mo na ganito, na ganyan siya, talagang pasalamatan mo 'yon. Amen. Amen. 'Di ba? Kaya ang proper diyan ganito. Thank you, Lord, kasi mabait na si Tenten. Thank you, Lord, kasi mabuting tao na si Jazz. Thank you, Lord, kasi matapang at malakas na ang loob ni Aaron at Clarence. 'Di ba? Yung ganon. Amen. 'Di ba? Yung umuwi ka, inaatake ka ng demonyo ng pagdududa, ibalik ta rin mo 'yon in Jesus name. I receive my answer, God's answer to my prayer in Jesus name. Ganon. Amen. Hindi yung pinagdududahan mo. Diba? Kaya mamaya kanta tayo ng Ang Buhay Ko Kay Kristo, ha? Para mapaalalahanan tayo na ang buhay natin kay Kristo ay paganda ng paganda, pabuti ng pabuti, pasaya ng pasaya ang buhay ko. Diba? Paangat ng paangat, payaman ng payaman. Diba? Ang ganda. Ang buhay ko kay Kristo ay ganito, di ba? At yung kanta na yon hindi nakabase sa pinagdadaanan mo ngayon. Mangyayari yung kanta na yon kung ikaw ay maniniwala. Amen? Amen. Parang ganito yan, ha? Para maunawaan ninyo. Tayo, pupunta tayo ng langit. Maganda sa langit? Hindi. Maganda. Amen? Maganda. Tama. Pero ang mga dinadaanan natin, maganda hindi? Hindi. May mga rocky road yan. 'Di ba? Merong mga bato-bato diyan. Pero yung mga bato-bato na yan, yung mga rocky road na yan, yung mga dusty road na yan, ay walang-wala dun sa pupuntahan natin. Amen? Kaya yung mga pinagdadaanan natin na yan, walang-wala dun sa destination mo. Amen? Amen. 'Di ba? Kaya gusto ko maunawaan nyo to. Kasi kailangan, yung Christian, kayong mga Kristiyano, confessing Christian kayo.
'Di ba? Kapag may mga may mga nagsasabi agad, "Alam mo John Rex, nakakaawa ka." Hindi ako nakakaawa, pinagpala ako. Gano'n, 'di ba? Yung talagang sasakalin mo ng word of God, 'di ba? Hindi anong sinasabi mo nakakaawa, 'di ba? Kasi yun nga, 'wag kang tanggap lang ng tanggap ng salita. Amen? Kasi kota na tayo niyan. Kota na tayo magmula pa lang bata tayo, dina-down na tayo. Yang bata na yan, mabubuntis ng maaga yan. In Jesus' name. Sabunutan kita, 'di ba? Yung 'di ba? Sino sa inyo mga pinagsasabi ng gano'n? 'Di ba? "Ay, yung bata na 'yan, walang pag-asa 'yan," 'di ba? Kaya yung kaya 'di ba sabi ko sa YA, panoorin niyo yung kay Resume, kay Raisa May, 'di ba? Yung kay Tony Talks, 'di ba? Kasi nung bata pa siya, Resume. Hindi, yun talaga tawag sa kanya, Resume, nung nag-20 na siya. Nung bata pa lang siya, nakabasag kasi siya ng ganyan lang na base. Tapos sabi nung kapitbahay niya, 'di ba? "Uy, mas mahal pa 'yan sa buhay mo." 'Di ba? O to make the long story short, fast forward, nanalo siya ng Little Miss Philippines, 'di ba? Ang plot twist doon, binili niya yung bahay ng kapitbahay niya. 'Di ba? Sabi ni Tony, parang teleserye." 'Di ba? Ganun 'yon. Ganun tayo. Yung parang kota na tayo sa mga masamang salita ng mga tao dati pa. 'Di ba? Ngayon, tanggapin naman natin yung sinasabi ng Diyos sa atin, yung report of the Lord. Kaya doon ko naintindihan, kaya ba't sinasabi ni Pastor Chris noon sa amin, "You're enough. You are beautiful. You are precious. You are awesome." Yung talagang sinasabi niya kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. 'Di ba? Kasi pagpunta ka sa social media, daming sinasabi, 'di ba? Ang daming bashing, daming malulungkot ka. 'Di ba? Punta ka sa mga kamag-anak mo, 'di ba? Ang lagi nilang may kotse ka na, may bahay ka na, 'di ba? Kaya kung ikaw wala ka pang kotse, down ka. 'Di ba? 'Yun ang pamantayan nila eh. May anak ka na, may boyfriend ka na, may asawa ka na, 'di ba? Pero hindi kinakailangan na maging identity mo yung mga sinasabi nila. Amen? Ano hawak mo sa trabaho, ballpen o computer? 'Di ba? Taga-file ka lang o ganyan. Kahit anong sinasabi nila, walang halaga 'yon, 'di ba? Sa identity mo kay Lord. Sinasabi ni Lord sa iyo, you are special. Maganda ang plano ni Lord sa iyo, maganda kinabukasan mo, kaya paniwalaan mo 'yon. Amen. Amen, 'di ba? Kaya 'yun yung i-claim natin. But it must first be sent. And sabi, how do believers send God's word? By speaking it. Every confession releases God's word into situations, 'di ba? So pakita ko lang sa inyo, 'yan yung itsura ng barel, 'di ba? If ever na hindi niyo pa nakikita, 'di ba? So ayan yung itsura ng barel. So ang word of God ay parang bullets, 'di ba? Mga bala na kailangan marami kang alam. Pero yun nga, pastor, hindi kasi ko ma-memorize. So, nasolusyonan na natin yan, di ba? Nagbibigay tayo ng mga faith confession. Gusto mo ng faith confession para sa healing? Ito. Faith confession para sa provision? Ito. Di ba? Para sa deliverance? Ito. Di ba? May mga talaga, may paraan si Lord. Kaya kinakailangan, na lang, yung willingness mo na lang. Pangatlo, God's word carries God's power. Sabi nyo nga, power. Isa pa, sabi nyo, power. Ayan, di ba? Sabi nga, ang salita ng Diyos ay may dalang kapangyarihan. Bakit? Kasi sabi ng John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ba? Yung Word mismo, Diyos siya. Kaya kapag binibigkas mo siya, binibigkas mo ang Diyos. At ang Diyos, powerful, hindi? Powerful ang Diyos, di ba? And sa katunayan, sabi ng John 1:3, all things were made by Him. Lahat ng bagay ay nalikha sa pamamagitan niya. Sa pamamagitan ng Diyos. Sa pamamagitan ng salita. Kaya gusto ko maniwala kayo sa bagay na ito. Diba? And sabi, God and His Word cannot be separated. Every promise carries God's own authority. Alam niyo ba yon? Kaya when believers speak God's Word, they are agreeing with God's own voice. 'Di ba? Sinasabi ng report, naku, lagot na tayo, ganyan, ganyan, ganyan. May lindol, may trahedya, may ganyan, ganyan, ganyan. Pero tayo, anong panlaban natin? Lord, we agree with the Word of God. We agree with Psalm 23. We agree with Psalm 91. 'Di ba? Na habang tayo ay nananahan sa lilim ng pakpak ng Diyos,
ang proteksyon niya ay sa atin. Amen? Ang provision ni Lord hindi nakabatay sa ekonomiya ng Pilipinas. Nakabatay ito in God's riches and glory. Di ba? Amen. Kaya tayo itaas natin yung ating pananampalataya sa Word of God. Kasi kapag sinabi ng Diyos, gagawin niya. Ang utos ng hari, hindi mababali. Amen. Amen. And sabi nga, when believers speak God's word, they are agreeing with God's own voice. So yan ang number 3. Pang-apat, God created through spoken words. Diba? So inuulit lang to. Sa Genesis, makikita niyo yung repeated phrases. Yung God said, let there be light. God said, let there be firmament. God said, ganyan-ganyan. Doon sa mga susunod na verse, ano nang mababasa nyo? Then God saw that it was good. Pero bago makita ng Diyos, ano munang ginawa niya? Nagsalita muna siya. Amen? Kaya kung gusto mo na makakita ng mga resulta, magsasalita ka muna dapat. 'Di ba? Gusto mo magkaroon ng resulta sa iyong pamilya, magde-declare ka muna. 'Di ba? Kaya yung mga yung mga anak-anak na yan, babait ka, aking anak. Tatalino ka, aking anak. 'Di ba? Sasagana ka, 'di ba? Kaya ganun. Okay? Yung mga pag-aaral, pagka yung yung exam, 'di ba? Pag yung mag-exam, mape-perfect kita in Jesus name. 'Di ba? Pero yun nga, magre-review din. 'Di ba? Hindi yan magic na in Jesus name. Hindi ganon, 'di ba? Kaya yun, pero sabi nga God said, 'di ba? Sinabi muna ng Diyos, then God saw. And sabi, creation followed confession. God spoke, then creation responded. Sabi, if God created through words, His children should also speak His word. Diba? Naalala ko lang kasi habang naglalakad ako sa Katarungan, 'di ba? Ang verse na tumatakbo sa isip ko yung yung creation sumusunod kay Lord. Yung mga aso, 3 sila, lumalapit na sa akin. Sabi ko, anak ako ng Diyos. Susunod kayo sa sa boses ko. In Jesus name, lumayo kayo. Ayan, praise God kasi maya-maya may dumaang tricycle. Kaya napalayo na akong gano'n. Diba? Tapos yun, naglayo sila. Tapos yun nga, basta parang iniisip ko lang yung kumbaga parang power na meron si Lord na lahat ng bagay, lahat ng creation sumusunod sa Kanya. Alam niyo ba yon? Di ba? Ultimo isda, ultimo storm, ultimo waves, sumusunod sa Kanya. Di ba? Kaya nga, kung mapapansin niyo, paano kaya nangyari na nung sinabi ni Jesus na 3 beses titilaok yung manok, 3 beses talaga tumilaok. Paano nangyari na tumikom yung bibig nung lion sa lion's den nung nandun si Daniel? Paano yung tawag doon, yung isda nagkaroon ng ng coin sa loob tapos nakabayad ng tax si Peter, 'di ba? Kasi lahat ng 'yon, 'di ba? Sumusunod sa Panginoon. Lahat ng creation sumusunod sa Kanya. And sabi, if God created through words, His children should also speak His word. Okay? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, you must also speak His word. Ayan. Ito yung mga dapat nating sabihin, yung healing, deliverance, victory, God's promises. Kagaya ng deliverance, kunwari ikaw na-deliver ka na, halimbawa sa porno, tatandaan mo, lagi mong i-declare, delivered na ako, free na ako in Jesus' name, hindi na ako babalik dito. Diba? Dapat mag-speak ka ng victory, matagumpay na ako. Diba? At yung mga pangako ni Lord. Okay? Yan yung mga dapat nating sabihin. At yun nga, yung mga pag-asenso, yung mga magaganda. Okay? And then, next naman, sabi nga dyan, pang-5, many Christians are defeated. Ito, prinsipyo din to. Because they confess the wrong things. Bakit daw maraming mga Kristiyano defeated pa rin? Parang talo pa rin. Kasi talo na agad sila sa mga sinasabi nila. Bagsak na agad sila sa mga mouth nila, sa mga words nila. Ito sabi ng Proverbs 6:1-2, you are snared by the words of your mouth. Di ba? Sino sa inyo, kaya nga, di ba si Bishop ganun siya? Don't say it, just feel it. Di ba? Kung wala kang ganito, wag mo na sabihin. Di ba? Ipag-pray mo na lang. Parang yung ganun, yung preaching ni Ate Mer. Wag ka nang mag-worry, di ba? Wag ka nang mag-alala, ipag-pray mo na lang, di ba? And sabi nga, marami daw mga Kristiyano nagsasabi, takot sila,
Defeated sila, failure sila, may sakit, 'di ba? Kulang sila o wala sila. Then wonder why they remain in bondage. Lalo na sa mga nagsasabing wala, wala, wala. Kaya laging nawawalan kasi bakit? 'Di ba? Akala mo lang kasi wala. Pero meron. Meron, 'di ba? Pag kayo ginaganon kayo, wala, walang ganyan. Akala mo lang wala, pero meron. 'Di ba? Magkakaroon. 'Di ba? Grace, may GCash ka? Nasa isip ni Grace, 20 na lang, pastor. Pero dapat ang isagot, pastor, paparating na. Amen? Amen. 'Di ba? Jello, may trabaho ka? Paparating na. Magkakaroon, hindi wala, wala. Ganon. 'Di ba? 10-10 pasado ka sa math, papasa in Jesus name. 'Di ba? Kaya nga dapat tayo, lagi nating ano, 'yan ang mga mahawa rin lang tayo dun sa mga matatanda, yung sa awa ng Diyos, 'di ba? Sino nakarinig na ng gano'n? Ito, sa awa ng Diyos nakakaraos, 'di ba? Pero yun nga, kailangan confession din natin yon. By the grace of God, by God's grace, by faith po, by the mercy of God, by God's will, in God's time, 'di ba? Dapat ganun po yung confession natin. Okay? Kaya yun, doon pa lang, malalaman mo na kung talo na tong tao na to by their words. Okay? Amen? Diba? Kaya yung adults, diba, nung dating Sunday school, mananalo kami. Ang ending, nanalo nga sila. Diba? Kasi pinagyayabang na nila. Diba? So, nagkaroon na sila ng kumpiyansa. Okay? Kaya, yun po. And sabi nga, faith-filled words produce victory. Pero fear-filled words produce defeat. Tatandaan natin yan. Diba? Kaya kung gusto mo manalo sa buhay, dapat victorious din ang bibig mo. Diba? Sabi mo sa katabi mo, dapat matagumpay ang bibig mo. Sa likod, sabi mo, matagumpay ang bibig mo. Diba? Kailangan manalo ka dyan sa bibig mo. Gustong magneganyang bibig na yan, kailangan manalo ka. Hindi, ganyan. Okay, number 6, words are the most powerful force in the universe. God created everything through words. Therefore, words are never insignificant. Diba? Hindi mo pwedeng sabihin, salita lang yon. Bakit? They are either build or destroy. Diba? Halimbawa, gusto mong sirain ang pamilya, words. Sirain ang relationship, friendship, words. Diba? Pero kung gusto mong mag-build, diba, words din ang gagamitin, di ba? Yung mga positive words. Kaya sabi nga, faith-filled words put you over and fear-filled words defeat you. Diba? Kapag puno ng pananampalataya ang mga words mo, yan, tataas ka. Di ba? Yung yung position mo, tataas para kang eagle. Naalala niyo yung eagle, kung ano yung ginagawa niya? Ito yung storm, pero yung eagle nasa taas, di ba? Ginagamit niya yung storm para makalipad siya ng mataas. So, nung mga nakaraan na parang feeling ko may mga pinagdadaanan tayo, yun ang pinapaalala sa akin ni Lord, na dapat bumalik tayo dun sa eagle-like faith, na kung saan ito yung problema, pero tataas ka dun. Titignan mo lang yung problema na yan. Gagamitin mo yung mga problema na yan, di ba, to soar high. Di ba? Amen? Amen. Okay? And then sabi nga, pang-pito, Jesus taught that faith must be spoken. Isa pang prinsipyo, tinuro ni Lord na ang pananampalataya dapat sinasabi. Dapat salitain. Sabi nga ng Matthew 17:20, okay naman, 1, 2, 3, go. I say to you, di ba? Kung meron ka daw pananampalataya na gaya ng sa isang mostasa, pwede mong sabihin sa bundok na to, lumipat ka. Di ba? At lilipat yon, di ba? And nothing will be impossible for you. Pero ano sabi? If you will say, di ba? To this mountain, sasabihin mo. Kaya sa mga problema din natin, pwede nating utusan yan. Di ba? Sila Olokoya talaga. Pag nagbasa ka ng mga libro niya, si Olokoya parang yun nga, yung kagaya ng yung sa tinuro ni Gab na proactive. Hindi sila talaga papayag na ganun yung sitwasyon nila, yung mga suliranin nila. Talagang inaano nila, yung pinagpe-pray nila, targeted prayer talaga. Pag nararamdaman nilang may atake, talagang kinokontra nila through declaration, confession, sa pagpe-pray. And sabi nga, hindi daw sinabi ni Jesus na if you have faith, keep quiet. Di ba? Sabi dyan, he said, if you have faith, say. Di ba? Kaya magsalita ka. Parang may naputol dun sa baba. Ay, wala naman. Sa TV lang. Ano sabi dun?
Wait lang faith is released by speaking. Yun yung nakalagay doon. And then sabi nga, instead of saying, I'm sick, di ba? May sakit ako, sabihin nyo, by His stripes, I am healed. Kaya sana, di ba, yun ang ninonote, by His stripes, I am healed. Di ba? Instead of, I'll never make it, di ba? Say, my God shall supply all my needs. Kaya sabi mo nga, pakitapik yung katabi mo, paki-remind siya, pag nag-note ka, word of God na lang. Di ba? Di ba? Hindi yung, heist. Di ba? Heist. Di ba? Pinapaalam mo pa sa buong social media na may pinagdadaanan ka. Di ba? So, verse na lang. Amen? Amen. Di ba? Kaya nga ako nung nakaraan na ang tindi-tindi ng aking pinagdadaanan, sabi ko kay ChatGPT, gawa mo ako ng wallpaper ng aking cellphone. Ilagay mo, wag ka susuko, panalo ka na. Di ba? May wallpaper na ako nakalagay. Huwag susuko, panalo ka na. Di ba? Gumawa ka ng paraan para maging panalo ka. Huwag mong enjoyin yung pagiging sadlak mo, di ba? O yung sitwasyon mo ngayon. Dapat mag-soar high ka, dapat manalo ka. Amen. Amen. Okay? Kaya sabi nga, tas pang-walo naman, you will have what you say. Mark 11:23. Kayo po ulit. 1, 2, 3, go. Assuredly. Ayan na naman. Cast into the sea. Yan. Ulitin niyo yun. He will have. Di ba? Malinaw yan. Di ba? Makukuha niya kung ano yung sasabihin niya. Di ba? Kung ano yung sasabihin mo, makukuha mo. Okay? Kaya may 3 requirements po itong faith na, you will have what you say. Una, dapat kasi naniniwala ka sa puso mo. Pangalawa, huwag kang magduda, doubt not. And pangatlo, speak with your mouth. Di ba? Nandun pa rin talaga sabihin ng iyong bibig. Di ba? Naalala ko nung nasa phase 2 pa nga ako, syempre, binata pa lang ako. Pwede yun, na yung lahat ng pader ko, may nakadikit. Ngayon, hindi na pwede. Papagalitan ako ni Ate Mer. Kaya siya naman, ginawa niya, nilagay niya frame. May mga naka-frame na. Diba? Pero yung mga yon, yung nasa phase 2 ako, it reminded me of God's promises. Diba? Kapag talagang kaharap ko yung pader kong yon, tumatapang ako. Diba? Yung parang pag gusto mo nang sumakabilang buhay, pag nakikita mo yung faith confession ko doon, yung parang tumataas pananampalataya mo. Tapos, mas lalo na kapag sinabi mo pa. 'Di ba? Kaya ang sarap talaga mag-confession ng Word of God. Naalala ko noon, sa amin, nung nasa TH pa kami, nung kami pa lang yung inaalagaan nila Pastora Ruth, ang hilig, may mga tao kasi na suki talaga ni Ate Ruth pumupunta pag may drama. Ngayon, ang ginawa ni Ate Ruth doon, nilagay niya sa yung faith confession sa Manila paper. Sabi niya doon sa lumalapit sa kanya, bago mo sabihin sa akin yan, punta ka na lang doon sa church, i-confess mo lahat nung nandun sa Manila paper. Tapos ang ending, okay na po pala ako. Di ba? Nung na-confess niya na lahat. Kasi yun nga, na-confess niya na I am valuable, I am God's treasured possession, mga ganyan-ganyan. Tanggal talaga ang drama niya. And naalala ko naman patungkol dyan, yung sinasabi ng Bible, di ba, na yung word ni Lord is word of deliverance. Kaya kapag talaga yung word of God, kino-confess mo, madideliver ka. Di ba? Minsan nga, sabi nga daw, ang problema, hindi lang daw yan basta kina-counseling. Dapat nire-rebuke yan, dinideliver, di ba? And yun, mangyayari yun pag may word of God. Kaya ito, notice the progression. Yung kapag may faith ka daw, di ba, magko-confession ka, de-declare mo. Tapos, doon na darating yung manifestation. And tatandaan nyo, kapag tayo nagko-confess tayo ng word of God, para silang pinapanganak. Na kapag kino-confess tayo, pinagbubuntis yung kino-confess natin. Di ba? For example, sasabihin ni John Rex, in Jesus' name, magkakamotor ako. Di ba? Darating yung time. Di ba? Talagang rider na yan, si John Rex, di ba? Diba? Basta paniwalaan nyo yun, panampalatayanan nyo yun, di ba? Kasi magmamanifest talaga siya. Okay? Tsaka yun nga, sabi nga nung turo talaga sa amin, yung word of God daw, hindi pala yan na-expire. Once na nirelease mo yan, nandyan yan sa atmosphere. Lumulutang-lutang yan. Di ba? Hanggang dumating yung time na magmamanifest na siya materially, tsaka physically.
Diba? Kaya ingat talaga sa mga sinasabi. Okay? And then pang-siyam, imitate God. Mark 11:22. Sabi dyan, have faith in God. Pero alam nyo ba ibig sabihin yan? Sa mas malalim na translation, have the God kind of faith. Diba? Magkaroon ka ng pananampalataya na gaya ng sa Diyos. Diba? Pag kasi gaya ng sa Diyos, walang duda yan. And sabi naman ng Ephesians 5:1, be imitators of God. Diba? So gayahin daw natin ang Diyos. Kaya ang God's pattern, God believed, God spoke, and God created. And si Jesus, finalo niya yan, yung pattern na yan, di ba? Kasi bakit? He spoke to storms, demons, sickness, trees, and even death. Di ba? Yung sa death nga lang, sinabi niya lang yun, di ba? Lazarus, come forth! Di ba? Yung nagising agad si Lazarus, wala siyang ginawa. Kasi nga, powerful po ang word. And everything obeyed His word. And believers are called to imitate Him. Okay? So ano yung three foundational principles? Bibilisan ko na po ito. Una, yung spiritual laws govern confession. God established these laws and believers exercise them through faith. Diba? Kaya sa mga spiritual na buhay, sobrang halaga ng confession. Okay? Kaya nga meron tayong tinatawag na Apostles' Confession. Diba? May mga tinatawag tayong mission statement, vision, diba? Kasi mahalaga yon. And then pangalawa, kung ano kasi yung pinapanampalatayanan, yun yung nagiging confession. And pangalawa, these laws work for anyone who applies them. Ito yung good news. Diba? Na gumagana to sa lahat ng mga nag-a-apply at naniniwala. Diba? Kaya kapag ikaw naniwala ka ngayong gabi, magko-confess ka, diba? So magwo-work ito sa'yo. Kasi hindi lang siya para sa pastor, hindi lang sa mga apostles, kundi saan? Whosoever believes. Pag sinabing whosoever believes, sino man ang maniwala? Bata, matanda, diba? Lalaki, babae. And then pangatlo, words activate spiritual laws. Sabi, confession sets God's principles in motion. Diba? Gumagana, gumagawa ang salita ng Diyos pag nagko-confess tayo. Next po. Kaya sabi 11, words program the human spirit. So isa pong katotohanan na ang salita pinoprograma niya yung human spirit. Kung prompt sa AI, 'di ba? Yung words naman po sa human spirit. Sabi nga words are spiritual containers. Alam niyo ba 'yon? Yung words natin, they carry either faith or fear. 'Di ba? Kaya nga kunwari sa isang tao pa lang, sa salita pa lang niya, huli na siya. Oy, kabado to. Oy, natatakot to. 'Di ba? Oy, ano to, kumpiyansa to. Oy, lakas ng loob nito. 'Di ba? And sabi ng Romans 10 verse 17, faith comes by hearing. Kaya speaking God's word repeatedly deposits faith into your heart. Kaya naalala ko kwento ni Bishop, bata pa lang siya, naririnig na nila sa simbahan 'yon. Dung, dung, dung. Ano? Iyan, isipin ang mabuti, ang masamay, iwaksi. Nalimutan. Isipin ang mabuti, ang masamay, iwaksi. Isipin hanggang sa pagtanda niya, naisip niya yon, di ba? Isipin ang mabuti, ang masamay, iwaksi. Naging foundation, di ba, ng Christian life niya. Kasi bakit? Speaking God's word repeatedly deposits faith into your heart. Kaya ang alam niya yung sa mga bata natin yan, si Faith, si Isaiah, si La Amari, kapag yung mga yan napalaki sa Word of God, pag lagi nilang naririnig yan, kakalakihan na nila yon. Di ba? Yung mga, praise the Lord, amen. Di ba? Magiging parte na ng buhay nila yan, yung mga kids church natin. Di ba? Mahirap tanggalin sa kanila yan kapag laging nire-repeat. Tsaka, kung halimbawa naman, makamundong knowledge naman yung tawag doon, i-apply natin dito, yung lagi mong naririnig becomes true. Tama? Kaya ako na rin sa social media, sasabihin, itong politiko na to ang nangunguna sa survey. Monday. Tuesday, itong politika na to ang nangunguna sa survey. Wednesday, itong politika na to hanggang sa Sunday, yun ang pinaniwalaan mo. Kasi bakit? Repeatedly. Kung ano yung naririnig mo ng paulit-ulit, nagiging part na siya ng iyong buhay. Kaya kung ano yung mga naririnig mo ng paulit-ulit, dapat yun nga, yung word of God yun. Kaya sabihin natin sa katabi natin, paltan mo ng word of God.
Sabi nga, negative words deposit fear, 'di ba? Defeat and hopelessness. Okay? Pero 'yun, dapat ipalit natin yung salita ng Diyos. And sabi nga, next naman, number 12, the word must be mixed with faith. Hebrews 4:1-2. Sabi nga, the Israelites heard God's word, but it did not profit them. Bakit? Because it was not mixed with faith. 'Di ba? May salita ng Diyos pero hindi sila naniniwala. Kasi bakit? Hearing alone is insufficient. Dapat you must believe it, speak it, and act upon it. 'Di ba? Dapat gawin mo. And also, next po, nasa na ako? Yan. God's word is creative power. Sabi nyo nga, God's word is creative power. Yan, 13 na ako pala. Sabi, God placed creative power inside His word. And that power is formed in the heart, shaped by the tongue, released through the mouth. Sabihin nyo to, maganda to. 1, 2, 3, go. God's word is not powerless. That's people of di ba? Ang word of God daw, hindi siya powerless. Ang problema, tahimik ang mga Kristiyano, di ba? Pero kung gusto mo na ma-experience yung benefit ng word of God, dapat sinasabi mo talaga. Diba? I am greatly blessed. I am highly favored. I am deeply loved in Jesus' name. Ganon. Diba? And sabi, no word of God is void of power. It only becomes powerless when left unspoken. Amen? Diba? Kaya sino dito, taas ang kamay, nang nabago through the word of God? Amen? Diba? Kasi tayo, hindi tayo nabago. Diba? No, maliban na lang nung tayo ay sinimulang i-one to one, nung tayo ay nagsimulang makinig ng Word of God, ng Bible, pero ang talagang nagbago sa atin, Word of God. Kaya kapag ang Word of God sinasalita natin, ay grabing pagbabago ang mararanasan, di ba, ng paligid natin. Amen? Kaya yan ang i-declare natin, yan ang talagang panghawakan natin, yan ang gawin natin. Yung isaysay ang Word of God. And lastly, last na lang, 14, ito po yung 7 reasons why confessing God's Word works. So, para na kayo nakapagbasa ng libro, na kumpleto niya ang 14 points. Sabi dyan, confession sows seeds into God's kingdom. So kapag nagko-confess ka pala, para kang nagtatanim ng buto sa kaharian ng Diyos. And tatandaan nyo, ang buto ba, kailangan mong makita all the time? Hindi, di ba? Ang buto, saan siya nilalagay? Sa ilalim. Di ba? Sa ilalim. Tapos, magugulat ka, di ba? Sa mga susunod na buwan, mag-i-spring up na yan. Sisibol na yan. Tapos hanggang maging puno na yan. Pero sa simula, wala pang nakikita. Alam niyo, ang confession ganun din. Pag kinonfess mo, gaganda ako, walang ebidensya. Di ba? Pero darating yung time, magkakaroon din ng resulta yan. Di ba? Aangat ang buhay ko, tatalino, dudunong ako, amen. Tapos talagang inaksyonan mo yan. Magugulat ka, magkakaroon ng resulta. Amen? Amen. Di ba? Kasi doon nagsisimula yon. Pero tatandaan nyo, wag nyong kakalimutan, di ba? Ang confession parang buto. Sa una, wala kang makikita pero tuloy ka lang. Okay? Pangalawa, confession causes faith to come. Pag nagko-confess ka, mas lalong darating yung pananampalataya. Pangatlo, confession renews your mind. Di ba? Kasi kada confess mo, narirenew tuloy yung mind mo. Pang-apat, confession keeps the answer before you. Di ba? Yung lagi mong nakikita tuloy yung sagot. Panglima, confession changes your heart. Yung habang nagko-confess ka, nababago rin yung puso mo. May confession ako isang madaling araw. Confession siya, tas parang pangmatapang siya. Pero bandang gitna, naiyak na akong bigla. Kasi dun sa gitna, biglang kinote yung Isaiah 53 na by His wounds we are healed, di ba? Yung sa mga latay niya, tayo nagsigaling. Tapos yung mga nabugbog siya para sa atin. Tapos umiiyak na ako. Tapos naisip ko doon, ganito pala ka-powerful yung pag-confess ng Word of God, no? Na ikaw mismo, nagpe-preach ka sa sarili mo, na nababago yung heart mo, di ba? Kaya I challenge you, mga kapatid, mag-confession tayo para nang sa gayon, mabago rin yung heart natin. And pang-anim, confession strengthens faith through meditation. Nami-meditate kasi siya. And pang-pito, confession releases God's creative power into your life. Amen?
Amen. Kaya in conclusion, ito po yung conclusion natin. Every day, sabi nyo nga every day. Ayan, ito yung dapat natin gawin ha. Speak God's word instead of your circumstances. May traffic. Ano sasabihin mo? Jesus name, bibilis kang traffic ka. Diba? May Maynilad na naman. Huwag mong i-curse yung Maynilad. Kayong Maynilad kayo, matatapos kayo agad in Jesus name. Dalo yung ginhawa. Diba? Ganun ang dapat ang tama. Diba? Instead of your circumstances. Pangalawa, confess God's promises instead of your fears. Diba? And sabi nga daw, diba, merong 365 na promises si Lord patungkol sa fear. Ang galing, bakit? Kasi 365 o 366 din tayo may araw. Ang araw natin sa isang taon. Diba? So ibig sabihin, provided na ni Lord. Diba? Yung verse, yung salita niya. And pangatlo, fill your heart with scripture. Punuin mo yan ng salita ng Diyos. Release your faith through confession. Keep the answer before your eyes. Hanggat maaari nga, yung tinuro ko sa YA, dapat lagi mong ilagay sa lagi mong nakikita. Diba? Kunwari magda-diet ka, gusto mo pumayat. Diba? Sabi ni Teresabel, kuha ka daw ng picture ng babaeng payat, gupitin mo yung ulo, tapos ipalit mo yung ulo mo. Tapos sasabihin mo, in Jesus name, magiging ganyan yung katawan ko. Inisip ko, grabe naman, puputulin pa yung ulo, mag-AI ka na lang. Diba? So, nagputol na ulo. And then, sunod naman, yung speak consistently, not occasionally. Sino sa inyo yung ganyan? Yung occasionally lang nagko-confess, yung parang pag malala lang yung problema, di ba? Hindi, dapat araw-araw, di ba? And then lastly, remember that faith is voice. Ang pananampalataya, sinasalita. Ang pananampalataya, dapat may boses. Amen? Mag-amen ng may boses. Amen. Oh, wag natin sayangin yan. Nakakapagsalita tayo. Diba? Kailangan mag-speak tayo ng word of God. Amen. And sabi, God created the universe through His spoken word and He has entrusted believers with the privilege of speaking His word in faith. Nawala. Yan, sabi, confession is not about manipulating God or denying reality. It is an act of agreeing with what God has already revealed in Scripture. Diba? When God's word fills the heart and is spoken in faith, it strengthens faith, renews the mind, keep God's promises before us, and directs our lives toward obedience and confidence in Him. Kaya as followers of Christ, our goal is to let our speech reflect His truth so that our lives increasingly reflect His character and His will. Diba? Na kapag nagsalita ka, kamukha mo na ang Diyos. Diba? Kaano mo na, katunog mo na ang Diyos. Kasi panay positive, panay faith-filled words ang naririnig sa'yo. Kaya sabi nga, if you don't like what you're seeing, change what you're saying. Isa pa, 1, 2, 3, go. If you don't like, kaya sa mga bahay nyo, ano yung ayaw nyo? Di ba? Na nakikita. Baliktarin mo yung salita mo. Sa work, ano yung ayaw mo? Ano yung pangit na nakikita mo? Baliktarin mo. Di ba? Sa church, baliktarin mo. Amen? Hindi yung isasaysay mo pa. Ibang buhay na to. Lagi yun na lang walang baon. Ba, ganun ka ba, Jazz? Hindi, di ba? Dapat magkakaroon. Amen. Okay? Kaya tayong lahat.